Nagsimula ang pelikula sa bansang Nigeria kung saan nahaharap ang bansa sa isang kaguluhan dahil sa pag-atake ng mga rebelde sa pamumuno ni General Mustafa na isang Islam. At pilit nito pinapatalsik ang kasulukuluyang presidente na nagngangalang Samuel na sumusuporta naman sa mga Kristiyano at kalaunan ay nagawa ng mga rebelde na ma-assassinated ang buong pamilya ni Samuel dahilan upang tuluyan ng maghari sa bansa si Mustafa na lalo pang nagpatindi ng kaguluhan sa bansa. Makikita naman ang isang malaking naval ship ng Amerika kung saan nakabase ito malapit sa border ng Nigeria. At dito na nagdatingan sakay ng chopper ang mga naval seal na pinamumunuan ni Lieutenant Waters at agarang pinag-aralan ang kaguluhan sa bansa at binigyan sila ng misyon na kailangan nilang makita at makuha si Dr. Lena at iba pang mga kasamahan nito kasama ang mga madre at pari na piniling magpadestino sa bansa. At nang sinimulan na nila ang operasyon ay dito napadpad sila sa isang lawa kung saan naroon ang maliit na paggamutan ni Dr. Lena sa may maliit na village. At sakto naman na may isang babae na katulong ng doktor ang kumukuha ng tubig kaya naman agad tinanong ni Lieutenant Waters ang babae kung wala bang mga rebelde sa lugar at kung naroon ba si Dr. Lena. At nang makapasok na sila sa lugar ay dito nakita nila ang mga sugatang mga tao na nakahiga sa kani-kanilang kama at dito naabutan nila ang doktor na may inooperahan kaya naman pilit ni Waters na kausapin si Lena upang mapapayag na sumama sa kanila. Ngunit tila ayaw iwan ni Dr. Lena ang kanyang mga tao na nangangailangan ng kanyang tulong at sabay iniwan ang lieutenant. At upang mapapayag ang doktor ay sinabihan niya si Lena na dadalhin niya sa ligtas na lugar ang mga refugee kung susunod siya sa kanilang pinag-uutos na sumama sa kanila. Pagkaumagahan ay agad ng pinaghanda ang mga nakaligtas na refugee habang ang isang madre at priest naman ay nagpaiwan upang alagaan ang mga sugatan na taga-nayon. Habang sila ay naglalakbay sa mga masusukal na lugar ay hindi maiwasan ng iba na mahirapan dahil sa kanilang mga injury at iba pang mga bata at matanda. Pagkagabihan habang nagpapahinga sila Waters at grupo nito ay nakakita si Kelly ng isa sa mga grupo ng rebelde na malapit sa kanila. Kaya naman agad niya itong isinabi kay Waters dahilan upang pakiusapan niya si Lena na patahimikin ang mga bata upang hindi sila mapansin. Habang dumadaan ang mga rebelde ay makikita sa kanilang mukha ang kaba at takot dahil sa dami ng mga rebelde. Hanggang sa may isa sa kanila ang nakaramdam ng may kakaiba kaya naman hinanap ito ng mga rebelde at pinagmamasdan ang madilim na kapaligiran. Dahil dito ay inihanda ng grupo ang kanilang baril kung sakaling makita sila ngunit sa kabutihang palad ay hindi sila nakita ng mga ito at sabay umalis at napagbuntong hininga dahil sa nangyari. Nang makita nila na wala na ang mga ito ay sabay na silang naglabasan ngunit sa kasamaang palad ay may isa pa palang rebelde ang nakakita sa kanila ngunit agad itong inatake ni Waters dahilan upang hindi na ito makapagsalita. Pagkaumagahan habang nag-uusap ang priest at madre nito ay biglang dumating ang mga sundalo ni Mustafa kaya naman nakiusap ang priest na wag silang papatayin. Ngunit tila hindi naniniwala sa Kristyanismo si General Mustafa kaya naman pinag-utos niya na patayin na ang priest at mga naiwan na mamamayan sa nayon. Habang naghihintay ang grupo nila Waters sa darating na choppers ay tila may nararamdaman na kakaiba si Lena sa mga ito dahil alam nito na hindi sila lahat magkakasya sa loob ng chopper. Hanggang sa dumating ang dalawang chopper at dito na nakumpirma ni Dr. Lena na ginamit lang ni Waters ang mga refugees upang mapapayag na sumama sa kanila si Lena kaya naman labis itong nagalit kay Waters dahil sa pagsisinungaling nito. At dito na ngang sapilitang sinakay ang doktora at sabay iniwan nila Waters ang mga nakakaawang refugees sa gitna ng kagubatan at walang kalaban-laban. Nang nasa himpapawid na sila Waters at kasamahan nito ay tila nangungonsensya ang mga ito habang iniisip ang mga bata at matatanda na refugees na iniwan nila sa kawalan. Hanggang sa makita nila ang nayon na kanilang pinanggalingan na animoy winasak at pinatay ang bawat isa na naroon. Kaya naman nang makita ito ni Lena ay labis itong napaiyak dahil alam niyang naroon ang kasamahan niyang priest at ilan pang sugatan na taga-nayon na pinatay ng mga grupo ni Mustafa. Dahil sa nakita nila ay lalo pa silang nakonsensya sa mga iniwan nilang refugees kaya naman inutos ni Waters na balikan ang mga naiwan at ihatid sa border ng Cameroon. Nang makabalik na ay agad nilang sinakay ang mga bata at matanda na pwedeng magpabagal sa kanilang paglalakbay papunta sa Cameroon. Kalaunan habang naglalakbay ang grupo ay nakita naman ng mga sundalo ni Mustafa ang ginamit nilang gas kaya naman dito nalaman ng mga ugok na may mga Amerikano ang nakapasok sa kanilang bansa at naghinala na umakyat ang mga ito sa bundok upang pumunta sa border ng Cameroon.
Nang magpahinga sila Waters upang kumain ay biglang nakadetect si Slow ng mga rebelde na sumusunod sa kanila kaya naman agaran niya itong ipinaalam kay Waters at iba pa. Dahil sa nalaman ay agad silang naghinala na marahil may isa sa refugees ang may dalang tracker dahilan kung bakit sila nasusundan ng mga rebelde. Nang magpatuloy sila sa paglalakbay ay dito nakita nila Waters at kasamahan nitong Naval SEALs ang isang nayon na pinapahirapan ng mga rebelde at pinapatay ng walang kalaban-laban. Dahil dito ay pinag-utos ni Waters na hatiin sa 3 grupo ang kanilang team upang mapadali nila ang pagtugis sa mga rebelde na nagpapahirap sa mga taga-nayon. Habang ginagawa ang operasyon ay dito nila isa-isang nakita ang mga karumal-dumal na pinaggagawa ng mga rebelde kaya naman dito nila isa-isang pinagtutugis ang mga ito. At lalo pa silang naawa nang makita nila ang isang babae na tinanggalan ng dibdib kaya naman dito nila pinanggigilan ang gumawa sa babae at agarang pinatay. Ngunit lalo pa silang nalungkot nang makita nila ang sanggol nito na hindi rin nakaligtas sa pagpapahirap. Sa sumunod na araw habang natutulog si Waters ay nanaginip ito patungkol sa mga rebelde kaya naman nagulat ito at natutukan ng baril si Slow. Ngunit sa kasamaang palad ay muli na naman na-detect ni Slow ang mga rebelde na sumusunod sa kanila at dito na sila naghinala sa mga refugees na may isa sa kanila ang may dalang tracking device. Kaya naman dito agaran nilang kinuha ang mga gamit ng mga refugees upang matukoy kung sino sa kanila ang may dalang tracker. Hanggang sa may isang refugees ang tumakbo papalayo dahilan upang barilin nila ito upang hindi makatakas at dito nila nakita ang isang tracking devices na nagpapaalam ng information sa mga rebelde dahilan upang masundan sila. Dahil sa nangyari ay nagtanong pa si Lieutenant Waters kung sino pa ang may dala ng tracker device at nagbanta sa mga refugees na papatay siya ng isa kung hindi sila aamin patungkol sa bagay na ito. Hanggang sa tinangka ng barilin ni Waters ang isa sa mga refugees at dito na nga siya pinigilan ng nagpakilalang Arthur Azuka ang nag-iisang anak ng lalaki ni Samuel Azuka na kalaban ni Mustafa. At dito sinabi niya ang tunay na dahilan kung bakit nagkakagulo ang buong bansa dahil sa isang kasakiman at gustong patalsikan ang kanyang ama upang mapasakamay na ni Mustafa ang buong bansa at gusto ring putulin na ng mga ito ang kanilang bloodline upang wala nang maging tagapagmana sa bansa. Makalipas ang ilang oras ay natagpuan na ng mga rebelde ang bangkay ng may dalang tracking device dahilan upang mapabagal ng mga ito ang kanilang pagsunod kina Waters. Hanggang sa matunugan ni Terways na may mga bomba ang nakapalibot sa kanila dahilan upang lalo pa silang magalit sa mga Amerikano. Habang nagpapahinga ang grupo ay tinawagan ni Waters ang kanilang officers na kailangan na nila magpasundo ng mga choppers upang mapadali na ang paglabas nila sa bansa. Ngunit tila wala pang may padala ang opisyal dahil may iba pang operasyon ang pinagdalhan sa mga choppers at dito rin sinisisi si Waters na kung sinunod niya lang ang misyon ay hindi sila haantong sa kanilang sitwasyon. Dahil dito ay humingi ng tawad si Waters sa kanyang mga kasamahan na Naval SEALs dahil dinala niya sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Ngunit tila sumang-ayon ang mga ito kay Waters at gusto rin nilang iligtas ang mga nakakaawang refugees lalo na sa kanilang nasaksihan na pagpapahirap sa kamay ng sarili nilang kababayan. Habang papunta na ang grupo ay tila makikita naman ang isang batalyon na sundalo ni Mustafa na hinahanap ang grupo ng mga refugees upang hindi tuluyang makapunta sa border ng Cameroon. Lumipat ang eksena kay Lake habang pinagmamasdan nito kung may mga nakabantay ba na rebelde patawid sa ilog ay may isang bagay ang gumagalaw sa isang damuhan ngunit sa kabutihang palad ay isa lang pala itong baboy ramo. Ngunit nang siya ay papatayo na ay may isang sniper ang tumira sa kanyang balikat dahilan upang mapahiga ito at nalaman nila na may rebelde sa lugar. At ilang saglit lang ay dito na sila inatake ng mga rebelde at humantong sa palitan ng mga putok hanggang sa may isang RPG ang tumama sa kahoy kung nasaan ang mga refugees dahilan upang madami ang nasugatan sa mga ito. Kaya naman nang makita ito nila Waters ay agaran nila itong pinuntahan at dito nakita nila ang mga ito na wala ng buhay habang si Dr. Lena naman ay nawalan ng malay. Ngunit may isa pang bagay ang nagpalungkot sa kanila nang makita nila na may tama ng baril si Slow kaya naman agad nila itong hinigang ngunit ilang saglit lang ay tuluyan na itong pumanaw. Habang si Arthur naman ay umiiyak dahil sa pagpanaw ng kanyang kaibigan kaya naman dito siya inutusan ni Waters na kailangan niyang pangunahan ang kanyang kababayan papunta sa border ng Cameroon upang hindi mawalan ng saysay ang pagpanaw ng kaibigan. Ngunit tila padami na ng padami ang mga rebelde na umaatake sa kanila kaya naman kinailangan ni Red makatanim ng claymore sa mga kalaban upang madami ang mapinsala nito. Habang sila Waters naman ay abala sa pakikipaglaban ay inutusan niya ang mga refugees na tumakbo na papalayo sa lugar upang iligtas ang kani-kanilang mga buhay.
Lumipat ang eksena sa military base habang inihahanda na ang airstrike papunta sa Nigeria ay makikita naman si Terwace na pinapasugod pa ang ilan sa mga sundalo nila. At nang makita ito nila Waters ay dito na sila nagpasyang umatras habang ang iba ay nakikipagpalitan pa ng mga putok sa kalaban. Habang nakita naman ni Lake ang isang refugees na naiwan sa gitna ng labanan kaya naman agaran niya itong kinuha ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan ang mga ito ng bala na agaran nilang ikinamatay. At ilang saglit ay may isa na namang RPG ang tumama malapit kina Lena kaya naman muli na naman ito nawalan ng malay at kasabay rin nito ang pagpanaw ng isa pa nilang kabaro na si Flea na tinamaan ng bala. At nang papatawid na sila sa ilog papunta sa border ng Cameroon ay siya ring paghabol sa kanila ng nagdadamihang mga rebelde na tumutugis sa kanila. At makikita naman sila Red at Zilk na pinipigilan nila ang mga rebelde na nagtatangkang tumawid sa ilog ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan si Zilk ng bala dahilan upang agaran itong namatay. Dahil sa wala ng pagpipilian si Red ay iniwan na niya ang kaibigan at sabay pumunta sa matataas na talahiban. Dahil sa dami ng mga kalaban ay tila nahirapan ang grupo na makalayo sa mga rebelde hanggang sa tinamaan sa binti si Waters dahilan upang maibagsak nito si Lena. Habang tumitindi ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo ay makikita naman ang dalawang jet fighter na nalalapit na sa pinangyarihan at nang tinatawagan na ng piloto si Z ay tinamaan naman ito ng bala na agarang nagpabagsak sa kanya. Dahil sa nakita ni Waters ay inutusan nila sila Arthur at Lena na pumunta na sa border upang mabalikan niya ang kanyang mga kaibigan na nasa labanan. Makikita naman si Red na nakikipaglaban pa rin mag-isa sa mga kalaban ngunit ilang saglit lang ay tinamaan rin ito ng bala. Habang naghihingalo sa tama ng bala si Z ay dumating naman si Danny upang tingnan ang mga tama nito. Habang ang mga refugees naman na nakarating na sa border ay nagmamakaawa sa mga nagbabantay na sila ay papasukin dahil sila ay nanganganib. At nang dumating na dalawang fighter jet sa lugar ay dito na sila tinawagan ng mga ito kung saang lokasyon nila papatamay ng bomba at upang malaman ng mga ito ay ibinato ni Danny ang gas smoke upang makita ng mga piloto kung nasaan sila. At ilang saglit lang ay dumating na rin si Red kaya naman muli silang nagkasamang apat. At nang makita na ng mga piloto ang target ay dito na nila pinatamaan ng bomba ang mga daang-daang mga rebelde kasama na ang kanilang mga opisyales. At nang matapos na ang pangbobomba ay sa wakas ay nakarating na rin sila sa hangganan ng Cameroon ngunit tila hindi maiwasan ng apat na maging malungkot dahil ang ilan sa kanilang kasamahan ay hindi nakaligtas ng buhay. At dito nagpasalamat ang ilan sa mga refugees sa grupo nila Waters dahil sa pagkakaligtas sa kanila hanggang sa dumating na ang mga medics na tutulong sa mga sugatang sundalo. Habang si Arthur naman ay binigyan ng papuri ng kanyang mga kababayan dahil alam ng mga ito na mabuting tao ang kanilang pamilya at gusto nila itong mamuno sa kanilang bansa. Habang sila Dr. Lena naman ay nagpaalam na sa mga taong tinulungan niya dahil alam niyang nasa ligtas na ang mga ito. At dito na nagtatapos ang ating movie recap. Salamat sa panonood.